Ano nga ba ang gospel o ang ebanghelyo? Ito yung mga tanong na kailangan nating pag-isipan, pero siguro sa mga panahon ngayon, ito ay hindi pa dumadapo sa inyong mga isip. Pero kung sasagutin natin ang tanong na yan, kailangan nating bumalik sa pinakasimula upang matutunan natin, malaman natin kung ano nga ba ang naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay na ito. Una sa lahat, kailangan nating malaman na tayo ay hindi aksidente na naririto. Mayroon tayong layunin at ito ay dahil tayo ay nilalang ng Diyos. Sabi ng Genesis 1:27, God created man in His own image. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Ibig sabihin, ikaw ay ginawa ng Diyos para maging salamin ng kanyang kaluwalhatian at siya'y kilalanin, mabuhay para sa kanya at higit sa lahat ay mahalin siya. Pero ang malungkot na bagay dito ay ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Nung ang ating unang mga magulang ay nagkasala, ito ay namana natin. Ang kasalanan na ito ay naipasa sa sangkatauhan. Kaya ang sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Ganon din, sinulat sa aklat ng mga awit in Psalms 51 verse 5, sinabi dito ni David, in sin did my mother conceive me. So ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi lamang yung mga bagay na ginagawa natin, ito ay bahagi kung sino tayo. Tayo ay ipinanganak na makasalanan, patay tayo sa espiritu. Kung kaya, makikita natin na walang kabuluhan kahit pilitin natin na gumawa ng mabuti. Kahit yung pinakamabuting gawa na maaari nating gawin ay hindi maisasaayos ang ating kalalagayan. Ang lahat ng ating mabuting gawa, kagaya ng sinasabi sa Isaiah 64 verse 6, all our righteous deeds are like filthy rags. Yung mga mabuting gawa daw natin ay parang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kaya kung sisikapin natin mapunta sa langit sa pamamagitan ng mabuti nating gawa, ito ay parang pinipilit lamang natin linisin ng isang bagay gamit ang maruming basahan. Kung kaya kinakailangan natin ng biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi magmumula sa atin, ito ay nagmula sa Diyos. Hindi tayo iniwanan ng Diyos na walang pag-asa. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at ang sabi sa 1 Peter 2:22, He committed no sin. Nabuhay ang Panginoong Hesukristo nang walang kasalanan. Perpektong namuhay sa mundong ito. Ngunit sinabi rin ng 2 Corinthians 5:21, He became sin, He who knew no sin, that we might become the righteousness of God. Ibig sabihin, ang buhay ni Kristo na perpekto, ibinigay niya bilang sakripisyo para sa atin na mga mananampalataya sa Kanya. Kailangan nating tumingin kay Kristo at sa Kanyang ginawa, sa Kanyang pagkamatay doon sa krus bilang pagbabayad ng ating kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ito yung tamang pagtugon, ang magsisi sa ating kasalanan at manampalataya sa gawa ni Kristo doon sa krus, hindi sa mabuti nating gawa, sapagkat nakita na natin na ang ating mabuting gawa ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ngunit ang Panginoong Hesukristo, nung siya ay namuhay dito, namuhay siya ng perpekto, nasunod niya ang lahat upang ang sino mang manampalataya sa Kanya, yung katwiran na ito ni Kristo ang siyang mapapasa iyo at ang iyong kasalanan ay kasamang napako kay Kristo. Ang pagsampalataya at pagsisisi ang tamang pagtugon sa mabuting balitang ito. Ito ang ebanghelyo. Ito yung gospel o ang mabuting balita. Kaya tinatawagan kayo ngayon sa mga oras na ito na manampalataya kay Kristo at hindi sa inyong mga sariling gawa, sapagkat ito lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Sinabi rin ng Panginoong Hesukristo in John 14 verse 6 that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tanging sa Panginoong Hesukristo lamang ang kaligtasan.